If 4 raised to 4x plus 6 is equal to 64 raised to 2x, what is the value of x? So kung makita ka ng itong problem na hinahanap yung value ni x, tapos si x is nasa exponent mismo, so kagaya ng problem na to, kailangan nyo lang i-remember itong properties of exponent. So specifically, ito na property. So this property says na any base a raised to any number or expression b is equal to the same base a raised to any expression or number c. So if a is equal to a, so yung base nila, if equal siya, we can express the exponents as b equal to c. So medyo wordy na masyadong mataas. So ganito lang siya. If yung base daw nila is magkapareho, yung exponents nila pwede mo i-equal. Let's solve na lang this one so para hindi tayo masyadong ma-stuck dito. For this problem, ang goal natin is dapat the same yung base nila para ma-equal lang natin yung exponents nila. Kasi kung ma-equal natin to sila, ma-equate natin sila, pwede na natin sila ma-solve to find the value of x. In this problem, tignan natin yung base dito sa left side. Yung base niya is 4 and dito sa right side, yung base niya is 64. So 4 is not equal to 64. So, hindi pa natin pwede i-equal si exponents niya. So, express muna natin yung base nila into equal number. So, paano nga ba? So, if you have 4 here, and dito 64, hanap tayo ng number na pwede natin i-express na merong exponent din, pero that number is a base na dapat pareho si 4 and 64. So, yung ginagawa ko is mini-mental math ko muna sila if divisible ba yung base into a number. So, specifically, nagsa-start ako sa number 2. Si 4 ba, if i-divide ko sa 2, whole number ba yung lalabas? So, 4 divided by 2, that is just 2. Possible na pwede natin gamitin si 2. Si 64 divided by 2, that is 32. So, whole number din ang 32. So, possible talaga na these two numbers can be expressed as a power of 2. So, possible lang, may possibility. I-try natin siya i-solve. So, if i-express ko to as a base of 2, itong dalawa, ano yung ilalagay ko na power dito and dito such that kung maglagay ako ng power dito, maging equal to 4 siya, and kung maglagay ako ng power dito, maging 64 siya. So, ang gagawin nyo lang para malaman kung ano yung power na ilalagay dito, i-divide nyo lang siya sa kung ano yung sinet nyo na base. So, i-divide natin tong numbers na to by 2 until yung answer or yung last na number is equal to 1. So, paano ba yan? So, for number 4, for 4, i-divide natin siya by 2. The answer is 2. So, etong right side, dapat equal to 1. So, 2 is not equal to 1 pa naman. So, i-divide pa natin siya. 2 divided by 2 is equal to 1. So, dahil 1 na yung last number dito sa right side, bilangin nyo kung ilang beses nyo siya dinivide by 2. So, 1, 2. So, meaning, itong 4, pwede natin siya express as 2 raised to 2. Kasi dalawang beses siya divisible by 2 until maging 1 na yung sagot. So, ganun lang. Next is kay 64. So, si 64, i-divide natin siya by 2. Kasi, di ba, 2 yung test natin na number. I-divide natin siya by 2. The answer is 32. Hindi pa siya 1. So, divide natin ulit. That is 16. Hindi pa siya 1. So, divide natin ulit. That is 8. Divide natin ulit. That is 4. Divide natin ulit. That is 2. Divide natin ulit. And that is 1. So, dahil 1 na to dito, bilangin nyo na ngayon kung ilang beses natin siya dinivide by 2. So, that is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, meaning, 6 times natin dinivide si 64 para maging 1 siya. So, dahil 6 times siya dinivide by 2, meaning, ito siya dito is 2 raised to 6. Therefore, 4 is equal to 2 raised to 2. And 64 is equal to 2 raised to 6. So, ganito lang yung manual na pag-solve niyan. So, bakit importante to? Because, as you can see on this one, si 4, expressed na siya as base 2. Si 64 is expressed na siya as base 2 din. Equal na yung bases nila. So ngayon, i-substitute na natin yung bagong values ng base. So si 4, dahil equal na siya sa 2 raised to 2, yung 4 dito will be just 2 raised to 2 raised to 4x plus 6.
And that is equal to 64. So yung 64 dito is nakita natin na 2 raised to 6 yan siya. So equal lang yan sa 2 raised to 6 raised to 2x. Ayan. So kung makikita nyo ngayon, sa left side, meron na siyang base 2. And sa right side, meron na siyang base 2. So equal na yung base nila. Kailangan na lang natin siya i-simplify further. So makikita nyo dito, meron pa siyang exponent. So follow natin yung another property na exponent. So yung property na yon is any base a raised to m. Tapos, kung naka-raise pa siya into another exponent n, that is equal to a raised to m times n. So kapag ganito, ibig sabihin lang is pwede natin i-multiply yung exponents nila. So dito sa left side, yung base dito, 'di ba? Ito yung base, and then ito yung m, and ito yung n. So ang gagawin na natin ngayon is si m, which is 2, times n, which is 4x plus 6. This is equal to distribute 8x plus 12. And dito sa right side, meron kang m na 6 times 2x. So that is 12x. Yung problem natin can be now expressed as 2 raised to 8x plus 12 is equal to 2 raised to 12x. So mapapansin natin ngayon, ito yung goal natin kanina. They must have the same base. So yung base dito is 2, yung base dito is 2. So equal na yung base which satisfies this condition na base A is equal to base A. Therefore, yung exponents nila can be equate or equal na yan siya. So ito yung exponent sa left side, 8x plus 12. Sa right side is 12x. Dahil the same base na sila, pwede na equal yung each exponents from both sides. So we will have 8x plus 12 is equal to 12x. So now meron tayong simpler na equation, and ang gagawin natin ngayon is simplify the value of x sa pag-algebra na yan siya ngayon. Ayan, so we have this equation na ngayon. So i-simplify na lang natin to or evaluate para mahanap na yung value ni x. So para mahanap yung value ni x, the same sa last tutorial natin, lahat ng variable terms na merong x, ilalagay ko sa left side. Lahat ng constant terms, yung walang x, is sa right side. So i-check natin ngayon each term from left to right. If we have 8x dito sa left side, so dahil nasa left side na siya, as is na lang siya dito, gawin natin yung equal sign. And then yung next term is si plus 12. Dahil wala siyang dala na x, ilalagay natin siya sa right side. And dahil plus siya dito sa left side, i-inverse natin yung sign, so magiging minus 12 siya sa right side. So equal to 12x. So ngayon, si 12x is meron dalang x, ililipat natin siya sa left side. Dahil positive siya dito, magiging negative siya sa left side. So magiging minus 12x siya sa left side. So evaluate natin. 8x minus 12x, that is negative 4x is equal to negative 12. So dahil hindi pa siya x dito, meron pa siyang dalang coefficient na minus 4. Kailangan natin siya i-divide by minus 4. So dahil nag-divide ka sa left side, dapat mag-divide ka din sa right side to remain the equation balance. So negative 4 divided by negative 4, that is positive 1. Positive 1 times x, that is x. So x is equal to negative 4 divided by negative 4, that is 3. So ang answer natin ngayon is